I was invited sa isang art exhibit dito sa Robinson's Lipa. Art exhibit siya ng mga multimedia art student from STI. Wala lang, it's just a simple ribbon cutting na may konting opening message, pero sa video na ito ay ibibida natin ang mga art nila. Kaya kung interesado ka, halika panoorin natin. Hi guys, kami po ang Juxta and nandito po ang aming mga portfolio ng 4th year student BMMA ng STI Lipa. Welcome po kayo, dito lang po sa second floor sa may food court po. Welcome po kayo, makikita nyo po agad lahat ng mga portfolio po namin. Hi, good afternoon po. Ako po si Joshua Jesmo, 4th year student from STI Lipa, BMMA. Dito sa event photographer na po yan. Actually, since freelance photographer po ako, ito po ang first na opportunity ko na nakapag-shoot ng wedding. And pinsan ko po pinsan ko siya. May official na photographer po dito. Ako yung sumingit lang. And then syempre, hindi ko naman nilimitahan din. Nagsasabi din ako dun sa mga photographer, sir, pwede ka pong pasingit. Syempre, respeto din naman po sa kanila. So yun, tinake advantage ko din naman po, ginamitan ko din ng mga, siyempre mga composition, and then dedication, ganoon din. Tapos ito naman po, mga events lang, happy moments. So tumatanggap ka na rin ng mga projects? Yes po, tumatanggap po. Estudyante ka pa lang? Opo, sideline na rin po. Never ko naisip yun, estudyante ako. Okay. Tapos ito naman po, yan, product photography po, yan. Nagtatry din po ng product photography. Ito po, practice ko po. Ito ang client ko talaga. Yan, practice. And ito, gamit ng ate ko. Ito, binili ko lang. Tapos, tinaray ko lang din. Practice lang din po kasi since yun naman nagpapagaling sa atin practice lang ng practice. Anong gamit mong camera ngayon? Yung gamit ko dito, Nikon na DSLR, pero dito mga Sony na 6400. May pagka sa Sony. Nag-Sony po ako. Bakit hindi ba sa Sony? Kung photographer yung mo? Autofocus. Autofocus. Yan, autofocus. Kasi mas ang Sony sa autofocus. Inisip ko baka hybrid ka rin photo and video. Opo, yun, nag-hybrid din po ako. Pero sa ngayon po talaga, ito yung mga past ko po. And mga recent ko, yan, nag-video na ako. Sony nga, pag gusto pag-hybrid kasi, Sony yun. Sony, opo. Binendorse. Ito, commercial videographer. Kwentuhan mo ako about dito. Dito po sa commercial, sa Honda. Actually, OJT ko po to. OJT ko siya na final project ko. And nung nagustuhan nila yung mga outputs ko, kinuha po nila akong third party na videographer nila sa mga projects nila. So, ibig sabihin, may bayad na rin yun. Yes, meron po. Meron po. Ito po yung first project ko sa kanila. Yan. Commercial nila. Pwede niyo po. Commercial ng Honda. Opo. Sige, panoorin niyo yung commercial ng Honda. Ito ngayon yung QR code. Check niyo na lang. Gawa yan ni Sir Joshua. Tapos ito naman po, mga SDE po. Yan. Sa Mason. Ito naman po sa LCC. Ito naman po ay team building. Mga SDE po yan. Videographer ka dito. Opo, dito po nag-SD ako, dito ay videographer po, creative dito. SD, editor ka dito sa Nestle. Opo, dito po, editor po. Tapos dito po ay videographer po ako. Pati dito din po, videographer. Check natin. Yan pala, ito nakasulat pala sa baba. Mapanood, check nyo lang. Buti may mga QR code. Opo, para madali pong ma-share. Panahon namin, wala pa rin. Oo. Alam mo na yung edad din. Oo. Lamang agad. Galing. Sir, may tanong ako, bakit multimedia arts kinuha? Passion. Nung magka-college pa lang po ako is, syempre mga parents po natin, doctor, teacher, pinaglaban ko po yung passion ko talaga. So medyo nagkaroon ng discussion sa parents, pero nag-approve naman po sila. And yun, sinusuportahan naman po nila ako sa
Wala kang ibang gusto kung dito talaga yung araw na yun. Kung may pinag-iisipan ka pang iba. Siguro yung mga psych. Pero nung senior high school ako, nakikidaw-daw na ako mag-picture-picture, hiram-hiram. And pinastro ko na po yung course na to. And yun, to share lang din po, yung gamit kong camera dito, hiram. Dito, hiram lang din. So, hiram. Hiram. Wala pa po Talaga yun, pero wala kang gamit. Opo. Yung nangihiram po ako sa prof, sa mga tropa, yung kaklase. Sabihin, discard. Discarte po talaga pag gusto. Hindi talaga kailangan talaga bumili muna para lang ma-explore mo Opo. yung kaya. Kasi ang tinanim ko po sa isip ko na the best tool is yung meron ka. Yun po. And pagkatapos to, graduating ka na rin. Yes po, graduated. Pagkatapos nito, saan gusto pumunta, ang dami mong pwedeng pamilihan dahil ang dami nating skills. Kaya nga po eh. natin ibigay. Saan mo gusto, alin mo mas pipiliin mo sa kanya? Sa ngayon po, freelance. Pero mga nakaabang po sa akin is, syempre, pumasok din po sa mga wedding. Iba-iba po kasi ng atake yung mga yan. Iba sa photog, iba sa mga events lang, iba pag wedding. Alam niyo naman po yan, iba-iba ng atake. So gusto ko din po na hindi mag-stick sa isa. Although, advisable na mag-stick sa isa. Pero sa opportunity po, kung ano po yung dumating, grab lang ng grab. Taga dito lang po sa Lipa. Ano pa? Wow, ang dami. Dami ko rin nalalaman dito. Silver plate button daw, no? Sir, how to be you? Ka po pala. Sir, gusto kong makita muna yung sa'yo. Estudyante ka rin ni Card? Okay, halika dito. Dito tayo. Ayun, Diyos ko po. Diyos ko po, nakita ko. Diyos ko po. Ang pinapangarap ko. Pero mukhang kailangan ko pa ng mga 10 years bago ko magawa. Isang taon lang po yan. Sir, anong content mo? Sa YouTube yan, di ba? Animation po, mga ganito pa naman. Shorts lang naman. So, ito lang talaga po yung mga animation, yung mga clips ko sa animation. Mostly, pag sa YouTube po, mostly 10 to 15 seconds lang yung mga animation ko. Since ang kasi sa amin, kailangan quantity, pero at the same time, kailangan may quality pa rin. So, minamaintain na lang namin yung ganong runtime. Then, parang kaya mas tumataas ang views ko, consistent ako na every other 2 days ako nag-upload. Kaya mo yun? Paano mo nagagawa yun? Every 2 days or every other day? So, minsan may mga original akong idea, ang iba, nasunod ako sa mga trends and memes ko. Puro may ikling animation? Ay, clay lang naman po. Opo. Kasi yung sa iba mahaba kaya hindi ganun kadaling makabuo ng content. Ang kasi, minsan, ang iba, mas uso ngayon yung short attention span. So, doon na nagfo-focus yung aking content. Pero ang downside nga lang noon, ang sa monetization, mas mababa. Okay. And before tayo magpatuloy, pakilala ka naman. Ay. So, ako po si Ray Jordan M. Luya. Ako yung tao. I'm the person behind the Jordinary Animation. Yun po. And ito po yung pinaka-main mascot ng channel ko na si Shermaine po. Po. Sir, gaano katagal bago mo makuha itong silver plate button mo? Sa totoo lang, 2017 ako nag-start, pero nakuha ko siya during pandemic, so 2020. Pero nag-boom ang channel ko 2019, so 1 year lang talaga And then doon sa mga video mo, hindi kita yung sarili mo? Never. Sa main channel po, never nilang nalaman ang identity ko. So, Ito, okay lang to. wala naman. Pwede ka naman. Okay lang. Palit yung animation mo sa alin. Okay lang. Ang naman kasi, sila yung nag-assume na babae ako and stuff. Wala naman ako sinasabing tinanggap ko na lang. Cinematography. So, sir, nag-video ka din? Actually, hindi naman ako yung main, hindi ako yung nagme-main, ang ko lang dito, nag-direct and, acting. Opo. Yun. Ako din yung main actor po nung sa film na yan. So, ito yun. Opo. Yes po.
Wala kang QR code. So search na lang. Sa YouTube din to, no? Ay, sadly hindi ko po nirelease sa public yung mga yung project na kita ko. Ito yung mga photography Yung mga naman. photography ba? Opo. Ito figurines, ito portraits, ang ano naman, okay naman ang multimedia, ang ano ko lang talaga, ano kasi yun, mostly ang tinuturo sa amin, lahat, ang downside nga lang, parang take account, yung hindi masyado na-focus, pero ang maganda doon, pwede siyang, yung maging first steps mo sa ano, then ikaw na bahala kung gusto mong i-continue, ganun yung sa aming multimedia po. So graduating ka na din, bro. Pag-graduate mo dito, anong plano mo puntahan sa mga skills na meron ka? Actually, under na po ako ng nasa dalawa na pong boss ko sa YouTube. Nag-work na po ako sa dalawang malaking channel. And, nag-lay low po ako sa personal ko since nag-aaral po. And nag-ano na lang ako muna under sa mga matataas na channel na nag-hire sa akin. So animation? Animation din, similar din ang content ng akin. And, ako naman po kasi, hindi mo ako nagganong mga intern, self-taught lang din po talaga. Ano na ba yung software ngayon ng animation? Like, Software na animation? software, actually, ang akin, until now, nasa ano pa rin ako, Android, Flip-a-Clip, and Alight Motion. Sa tablet lang po ako pero ang target ko next, after graduating, mag-upgrade ako, nasa PC na ako mag-animate. Kasi kami dati, nung finance, tinuturo sa amin, Macromedia Flash. Wala na yun ngayon, binili na siya ng Adobe. Adobe Flash. Adobe Flash siya. Pero hindi ko lang alam ngayon kung meron pa ba yung Adobe Flash sa panahon ngayon. Di ba na? Ang narinig ko po sa news, wala na, and actually hindi ko na siya na-try kasi nag-stick ako sa Android. Tanda na namin na. Nakati ko kasi Scarlett, alam namin yun. Pero similar naman siya sa yung ginagamit ko. Yan. So wala, hindi na ako updated sa bagong animation software pala. And then dito, kumikita ka rin. Siyempre, wala naman, di ba? Opo, monetize na. Ito kasi, ano lang din to, nagkaroon lang din ng campaign. Ito. Opo, yung flashy. Hawakan mo, sir. Opo. Ito mo, ano itong flashy na to? Ito talaga yung main mascot ng channel ko. Pero one time, may nag-offer sa akin ng yung campaign na magagawa ng flashy for yung sarili mong avatar daw. So, binigay ko yung character ko. Then, ito yung sample nung kanilang gawa. Ang sadly nga lang, hindi ko na-reach yung 200 na kailangan pipirma and pre-order. So, ito lang yung nag-exist na flashy ngayon sa buong mundo. Okay. Opo. Yung character na yan, gawa mo mismo. Opo, siya yung pinaka-main Ano mascot. pangalan niya? Shermaine po. Ayun po, gamit ko sa mga, gamit ko sa, yan ang pinaka-main persona ko po. Possible na nadaanan ko siguro yan somewhere pag ako may Facebook ka rin ba? Meron, pero hindi po ako ganun kasikat sa Facebook, pero may mga nagre-repost. Siguro i-repost. Marami po, may mga nagnanakaw din, pero hindi naman maiwasan so hindi naman ako nagagalit. Ang gusto ko, abogado. Pero ang ko, yung parang sa isip ko na yung reality makukuha ko, cruise line, yung magsisiman. Then, at one point, yung nawala yung aking ina, ang aking naging coping mechanism, mag-upload lang sa YouTube. Then, yun, at one point biglang sumikat and tinodo ko na ang pag-produce. Tapos yun, piniisip ko nung pandemic, nakaka 2 uploads per day ako, nagulat din ako. Ang pa noon, nagkaka-share pa po ako sa tindahan. Di ko rin maisip kung paano ko nagawa. Yun, maraming salamat. Thank you din po. Thank you po sa inyo. My name is Mike Agisaway, 4th year BMMA student po. So, I am a photographer, videographer, and a graphic artist po. Para sa akin, yung mga nagiging photography ko sa mga debut shoots, naging gusto ko sa kanila kasi is like, meron sila mga vision, tapos yung mga vision nila is kaya kong ipalabas through photography and videos. So like, eto halimbawa nung kay Chloe, gusto niya is like yung mga
mysterious or Lana Del Rey na pictures, ganyan. So like, ang mga photos ko kasi is for para akong mga ng mga album covers. So it's like music combined with photography and the feelings po. So parang gusto ko siya ipakita mismo dun sa aking mga output. Bakit multimedia arts yung ginawa mo? Kasi nung grade 12 ako, ako na kasi yung gumagawa ng mga content ng school namin. And so doon pa lang, parang, so baka pwede ako mag-fine arts or anything connected. Then nakita ko yung multimedia arts, sabi ko, yun, sakto. Pwede ko siyang pag-aralan kasi nung senior high pa lang ako, as in gusto ko talaga mag-edit talaga. So yun, Ibig sabihin, high school pa lang, nag-photo and video ka na. editor po. Editor. Ngayon, anong gamit mong camera sa ngayon? Ang gamit ko po ngayon is Nikon D51. Paano mo na-acquire yung ganun? Sabi, mga estudyante, nung panahon ko rin, estudyante ako, hindi ko kaya yung mga ganyan. Paano mo nagawa ang magkaroon ng camera? Ano po, sa tulong po ng aking family and buti supportive naman po sila. May mga nagbibigay-bigay naman po ng mga support. Yun po. Dito, nanghiram din lang siya. Opo. Ako, nanghiram rin lang ako nung panahon ko noon na yung camera eh. Sir, eto, more on sa graphic design na to, no? Yes po. Kwento mo naman ako about sa graphic design na to. So, sa graphic design, inspired naman kasi ako sa mga K-pop. So, like, doon ko binabase yung style ko when it comes to designing. So, pinapakita ko yung pagiging parang version ng Korean pop into designing. Tulad yan, yung sa eco fashion, nag-base ako ng mga looks ng mga photos ng K-pop po. So, yan. So, yung pintura po is yung aking sariling business. Talaga? Opo. Ano siya? Kwento mo nga ako, ano ba yung... Ang Pintura Studios po is nagsimula siya as entrep project namin nung grade 12. So like para siyang mga commission lang on arts. Then sinabi ko sa mga group ko, kukunin ko na lang yung yung pintura, itutuloy ko ganito ganyan. Tapos nagsimula ako sa pag-edit ng mga videos ng mga klase ko nung senior high hanggang sa nag-try akong mag-edit ng mga posters ng ibang school, ganito ganyan. Then hanggang sa nag-take na rin ako ng risk na mag-cover, mag-photo, mag-video sa mga events and mag-creative shoots hanggang sa pinalago ko na po yung aking business. Kahit estudyante ka, ibig sabihin tumatanggap ka ng project. Opo. Then, photo and video rin ba yun? Or ano lang? Yung iba po, photo and video. Then, kumuha ka lang ng ibang... Ay, one time po dito po kay Almira kasi, ako po ang photog, ako din ang video. Tapos sa akin din po ang edit. Grabe, Pero, nakakas ako din yan. ang hirap po. Mahirap talaga. And then, short film ba to? Ito po is photography din po. So yun po isa kong goal as a photographer na pagmukain yung mga photos ko as a film. So ang po dito is about po mental po ng tao. So nandiyan po yung mimic, then manipulation. Tapos ito naman po is like desire, tapos mga ayun po. Okay. Ngayon, lahat kayo gagraduate ngayon, di ba? Opo. Year na to. Sir, sa lahat ng skills na meron ka, sa tingin mo pagka nakagraduate ka, saan ka mapupunta sa skills na meron ka? Ang tina-target ko sana is mapunta ako sa magazine industry. Kasi gusto ko talaga mag-layout ng mga covers, ng mga magazine, ganun. Sabihin, graphic artist. Opo. Mostly din po kasi na-highlight ko sa gawa ko is kahit may photog siya, na-highlight ko pa rin po yung aking pag-layout. So yun po. So the Juxta Portfolio Exhibit is open from May 4 to May 9 po dito sa Robinsons Lipa. Second floor sa food court. So punta na kayo. Hanggang May 9 pa kami. So yan, tara na. Ito po. Ay, ito malupit po. Teka. Ay, Lupit Gonzales. Ito, yes po. Yan. Ma'am, pakilala ka naman. Hello po, I am Eunice Faith Gonzalez and ang artist name ko po is Eunice. Ma'am,
gusto mong ibida dito, yung pinaka-paborito mo sa lahat ng mga nandito? Ako may nakikita na akong paborito ko. Pero ikaw muna. Siguro po ito po. Okay. So, kwentuhan mo naman ako about dito. Kasi ito po yung first ever na try ko po na realistic portrait po. First trial ko po. That time, 2022 po. first year. Tama ba? Hindi po. Or high school? Bale, graduate na po ako nung college po. Bale, kasi sir, kung mabawasan nyo po is, dati po kasi akong accountant po. Ibig sabihin may trabaho ka na bago mo kunin ko. Bale, nakagraduate na po ako before ng accounting management. Then, nag-work po ako. And then, hindi po talaga yung para sa akin. Pakaramdam ko po, hindi po yung para sa akin. And gusto ko po, kaya po ako nandito ngayon kasi pinursok po yung passion ko, which is arts po. So, ibig sabihin nagtatrabaho ka na, graduate ka na ng accounting. Then, pa rin itong course nito. yes po. Kasi nandito po yung heart ko po sa arts po. Kumusta naman ang experience mo na itong kinuha mo talaga ito? Ano po, challenging po and mahirap po kasi hindi po, nung una po syempre hindi po full support po yung parents ko kasi okay na po ako sa pagiging accountant po eh. So, sana po makuha ko na po yung full support nila sa ngayon po. Pero in the first place, bakit accounting ang una mo kinuha? Kasi yun lang po yung mga alam kong course noon, engineering, edu, police, yun po criminology, architecture. First choice ko po is architecture, pero masyado po kasing mahal. Ang kapatid ko po ay nasa Manila na nag-aaral. So, nag-accounting na lang po ako kasi nung high school po kami, meron po kaming subject na basic accounting. So, doon ko po nalaman yung course na accountancy. Ang dahilan is wala kang idea about sa art na to na pwede mo palang kunin. Opo. Well, hindi ko po alam na yung fine arts before. Yun. Grabe, ang lupit ng journey ngayon. Then, balik tayo sa Sige po. Kita ko nung talagang kompleto actually Opo. Kwentuhan mo ako muna dito sa nakikita ko ngayon. Ito po is bago ko lang pong ginawa. So, bale, nung pumasok po kasi ako ng multimedia arts, ang alam ko lang po is drawing, which is graphite and charcoal drawing. Hindi pa ako marunong ng mag-painting, but nung pumasok po ako, natuto po ako niyan at saka po yung mga yan. So, ito po is, ginawa ko po is gantong mixed media arts para maiba naman po sa mga usual na painting na nakikita po natin. Para po lang maging kakaiba po. Maging unique. Yan po. Ngayon, dito tayo sa digital, as graphic design. Galing din, Ayun. grabe itong ano mo. Thank you po sir. Nag-stand out talaga siya. Thank you sir. Gawa mo to as your plate. Bale, ito po is ginawa ko po para dito po sa exhibit. Then ito po yung napili ko pong atake po sa aking graphic design sa posters ko. Ang tawag po dyan is visual metaphor. Ganito po yung atake gusto ko para po maiba rin po sa mga usual na graphic design po ng Nescafe, ng mga products po. So, ginawan ko po siya ng visual metaphor. May kwento po. Okay, and then dito naman sa short film mo kami. Ayan. Dami na rin po. Opo. Sige, ma'am, kwentuhan mo ako. So- Ang pinaka-paborito mo dyan, medyo madami pili ka lang sa... Ito po. Sa kape sa magkaibang tasa po. Okay, bago natin, ano pa, masama gusto makapanood. Ito nga yung link, no? Tama. QR code. QR code. Check natin sana. Ano to? Medyo maliit kasi, pero kaya naman siguro yan. So, yun, kwentuhan mo naman ako about sa short film na kape sa magkaibang tasa. Okay po. So, bali, ito po kasing mga to, ang mga nagagawa ko pong film is sa school po. Dahil po sa projects, ganyan. Pero ito po ay napasama po ako dito. Outside school naman po siya. So, ito po is competition po sa Big Ben. And kasama po namin dito yung mga magagaling pong director dito sa Batangas. And si Sir Vic Romano po, yung artist po. Then, naging production manager po ako dun. And sobrang saya lang po ng experience na makakatrabaho ko po, hindi lang po yung mga kaklase ko usually sa isang prod, kundi yung mga professional na po na talaga pong nasa field na yun, na gumagawa po talaga sila mismo ng field. So yun, as kagaya po sa mga iba ko pong work, gusto ko po kasi is iba. So,
conceptual photography po yung ginawa ko, unlike po ng mga usual na photography na karaniwang nakikita natin. So may mga may topic, may meaning, may story po yung bawat photos po. So ang about po siya sa internal struggle, which is yung mga hindi po nakikita is pinakita ko po through photo, yung kwento na quietly nilalabanan ng bawat isa sa atin. Yun. Ito ang mga shots mo, no? Anong camera ang gamit mo ngayon? Sa ngayon? Sa ngayon po is Sony A6400 po. Pero ang gamit ko po dito is Canon 80D po. Ito po ay mga ano po kasi school works po. Ayan. Tapos gusto ko rin pong i-pursue yung product photography po. Okay. Ganito, graduating na rin kayo, no? Yes. Grabe yung journey mo. Pangalawa. Yan, no? Saan mo gustong pumunta? I mean, sa lahat ng skills na meron ka, which is napakadami. I'm sure may mapupuntahan ka isa. Ano yung sa tingin mo pagka-graduate mo? Bilang isa, gusto ko po sana sa mga prod. Pwede naman po. Pero kasi medyo introvert po tayo, mahihain po tayo. Gusto ko po muna is sa mga graphic po, sa mga companies po na marketing, sa mga marketing po. So ano po yan sir? Diorama po. Na-start lang po sa pagko-collect po ng diecast na Hot Wheels po. Then gusto ko pong mag-diorama, mas pagandahin po yung collection, yung baga po. Sa mga may interest po sa mga ganito pong works, sa mga ganitong arts, punta lang po kayo dito sa Robinson's Lipa, second floor sa may food court. And shout out po sa aking mga magulang, sana po ay sana po ma-proud po kayo sa akin at makuha ko na po yung full support nyo sa path na tinahak ko po. Thank you. Apo. Thank you po sir, pinapanood ko po kayo. Yes po sir, nalabas po kayo sa akin. Salamat po sir. I'm Alexandra May po, a multimedia artist. I'm 23 years old. Ano po, more on arts po ako, digital arts and traditional arts. Kasi po, since I was a child, ano po, talagang nagdo-drawing na po ako. Kahit nagsimula po ako sa mga bubble po, yan na po yung naging result. Noong pandemic po, nag-start po ako mag-digital. Okay, first personal question ko, bakit multimedia arts ang ginawa? Madami po siyang sakop which is gusto ko po i-explore lahat. Lalo na po yung photography. Nung nag-multimedia arts po, natuto po ako mag-photography. Kahit po yan. Parang pinagsama ko po yung drawing and photography. Kaya po nakabuo ako ng mga surrealism na art, yan, mga ganyan po. Yan. Mix ng photography and art. yung graphic design. Yes po. And then, kwentuhan mo ako about dito. Mukhang short film siya. Yes po. Ang mga ganap ko po mostly ay mga supporting actress, and nagiging assistant editor po and director. So, gumaganap ko din. Opo, eto po. Ayun, pakita natin. Ayun. So, ito ay isang short film. Yes po, ako po ang bida. Talaga, ang title ay Reset. Reset. And then, sa mga sumanood, nandito ngayon yung QR code. para mapanood. Ito yung mga screenshots. Bukod po sa traditional art, bago po kasi ako mag-multimedia ay naging architect student po ako. So, Teka, pag-usapan natin yun. Architect student, natapos mo. hindi po. Nag-shift po ako ng multimedia arts because Gano'n ka katagal sa architecture bago ka malipad? one sem lang po, parang nag-change of heart po agad ako sa multimedia. Bakit? Sobrang nagandahan po ako sa multimedia. Madami po kasing opportunity, lalo na po ngayon. Mostly po ay digital. And sa architecture po, parang napilitan lang po ako nung una. Pero ngayon po, dito ko po nahanap yung puso. Nahanap yung gusto mo. Ngayon, sige, kwenta mo ako sa makita mo sa akin. Ano naman meron dito? Ito po, dito po nagsimula yung mga dilubyo ko nung architecture. Isa po sa mga dahilan ko bakit po ako nag-shift. Kasi po, first sem pa lang is sobrang stress na, lalo na po nung pandemic. Pero nung nung nag-shift ako sa multimedia, bumalik po yung
apoy sa puso ko na mag-create ng mga arts kahit hindi na po sa pilitan. And then, may nakakita akong isa. Gusto ko rin to. Pusa, yes po. Sige, anong kwento mo dito? Anong ginamit mo dyan? Acrylic paint po. Ang kwento po niyan, wala po masyadong kwento. Nakikita lang po ako sa pusa. And yun nga po, contrast po, white and black. Mahilig po ako sa pareho. Kaya din po moon, kasi black, night. Moon po, light. Dito po. Okay. And then, ito ay layout ng isang magazine. Apo. Ako po Gawa nag-layout. ko rin siya. Yes po, lahat po Wow. dyan. Lahat ng laman, nakita sa laman. Apo. Lahat po to nilayout ko. Teka, kami kasi sa Lumang Fine Arts, sa Adobe InDesign kami nagle-layout yan. Pero ngayon ba, anong gamit nyo? Ano po, nung simula po, nag-Canva po ako, then nag-Photoshop po. Photoshop? Photoshop, pwede na po. Pati po dito, nag-Photoshop din po yun. Kasi ginawa ko lang po to para po dito sa project namin. Double purpose na rin po para po, madami pong makakilala ng brand ko. Which is Alex, my personal name, my nickname po. Ito po, digital portfolio. Sa Behance naman po, yung mga latest na gawa ko. Tapos, ito po, sa YouTube, sa Facebook. May YouTube ka din. Apo. Kamusta ang YouTube? Yung isang video ko po, nag-hit po. Naka 2 million views po. Anong niche? Ano mo, sa topic mo lagi sa YouTube? Mostly po, short film and yung mga rides po namin, long rides po. Binivideohan ko po. Parang vlog na din po. Pero pagka-graduate mo, ano sa tingin mo larangan ka mapupunta? Ang pinaka nangunguna po sa akin ngayon is graphic design po. Kasi sobrang hilig ko po mag-layout. Although minsan po na art block ako, normal na po yun sa isang artist. And ang second choice ko po is gusto ko pong mapasama sa isang production. And kahit po editor po muna, pero gusto ko po mag-level up as a director po. Shoutout po sa mga magulang ko, kay daddy, kay mami, kay ate, tsaka po sa boyfriend ko, si Carby po. Yan po. Maraming Thank you po. salamat. Thank you po. Salamat po. Ito po, short film. Gano'ng kahaba to? 4 minutes po. Nilaban ko po siya sa tagisan ng sining ng STI po. So, second place siya. Yes, so, ano talaga? Pero, Kaya tingnan natin. Ito yung screenshot. And then dito mo papanood. Yes. ano po siya, every year po siyang event sa STI ng mga short films. Meron din pong photography yun. Bale, parang art event ng STI po yun. So, mga films, photo, ganun yun. And then curious ako dito sa isa pahina. Pahina. Kwentuhan mo ako ano meron dito sa pahina. Ilang minutong video to? Ito po ay dance video ng pahina. Kung ano po yung length ng music, yun din po yung ano. So, kapatid ko po siya. So, dancer siya. So, ginawan ko po siya ng storyboard na kanta ng pahina doon sa sayaw niya. And then yung pahina, kanta original song. Oh, hindi po. Kanta po siya ni... Sino mga kanta? Existing song. Yeah, Mainstream yes, or... mainstream. OPM. Ano nga, buti may QR code ka dito. Kwentuhan mo ako about yan. Ito po ay school project namin. And kailangan po namin gumawa ng music video para doon. So, ito po, yung ginawa namin music video. Nagpunta pa po kami San Juan para And then gumagat dyan. yan, mga kaklase ko lang din po. Yes po. Okay, sige. Para sa gusto makapanood. Tapos ito po yung page ko. Nandito po almost lahat. Yan. Yes. Hi everyone, I am Ian Iturralde, fourth year from STI Lipa, and this is my work. Yes, Ano may pwede mong ibida dito sa mga gawa mo?
Yeah, actually lahat. Pero syempre may pinaka nag-outstand doon sa lahat. Which is this. Yan. Ito pinaka na-appreciate ko sa lahat. It says a lot about the pictures without even explaining a word. Yan. That's all. So, photography. Yes. So, yung gamit mong camera ngayon? Now, I'm using A7R3. But before, I'm using the Canon RP. Yeah, I switched to Sony because syempre, yung sa Canon RP kasi medyo may kamahalan din yung lens. Yan. Hindi ko afford. Okay. And then, habang estudyante, sabihin tumatanggap ka ng mga projects. Yes po, yes po. Minsan na-absent pa ako eh. Pero syempre, hindi dapat lalabas to eh. I-blur ko na yung mukha mo sa mga Oh, the whole time naka-blurred. My God. Yes po, yan. So this the pinaka the best for me. Siguro second ito. Yeah. Pinaka the best. Siguro that time kasi nag-explore ako different types of style ng photography. Is it portrait, couple shoot, or is it just like a film-like shoot? Yan, medyo nagugustuhan ko na siya. Then yun. And then nakikita ko, wedding ba to? Wedding. Civil wedding, proposal shoot, then creative, like birthday shoot lang to. Yan. And lahat ng project mo yan. Yes po, yes po. Medyo interested ako dito. Yes, based po. sa itsura pa lang niya, nakikita ko parang may something. Kwento mo ako ano siya. Well, actually, left me behind. The story behind is like, the girl, parang mabilis siya maumay sa isang relationship na hindi siya nag-last. Eventually, he left. He left without knowing na ganun na lang yung nangyari. And eventually, behind that story that he left, he realized that when he left, he realized na madami na talaga siyang nawala sa buhay niya for that one person na Then singer ako dito eh. Yun ang kaya kong iabang dito eh. Singer lang ako dyan eh. So ito ay short film. Yes po. Okay. Gusto mo na yung QR code. Para sa gusto manood ng mga shorts. Ito yung kanyang QR code. So, ang role niya, singer. Yung director na gumawa nun. Then kami na lang po na diskarte kung paano namin kakantayin. Different tones, different pitch. So we come up with that simple but very lovely story na na kakalabasan. And then, meron akong personal na question. Yes po. Bakit multimedia arts ang kinuha mo? Well, actually, funny story na ewan ko kung lahat makaka-relate. Wala lang, gusto ko lang. Kasi nung una, syempre, transitioning into adulting, medyo mahirap in terms of decision making. But in the end, medyo na-realize ko when I chose this path, na-realize ko it's for me. And kasi masaya ako. Yun ang kasi mahalaga eh. Once na nakita mo yung happiness mo sa isang bagay, that's for you. Kasi once na hindi ka happy, bakit ka nandyan in the first place? Yun lang naman. And then, sa sobrang dami ng skills na meron ng mga multimedia arts, Yes po. saan sa tingin mo mapupunta ang isang iyan pagkatapos nitong lahat? Saan larangan? Saan larangan? That's a great question. Very pressure yung tanong, man. For me, kung saan ako pala rin, actually Actually, noong una gusto ko maging director. Pero for this type of path na binuild ko, maybe I can be a professional wedding. Kasi dun medyo feel ko yung wedding photographer. Kasi for me, I want each photo tells a lot of story. Yeah, without telling any word. Like you can see from the picture itself na it says a lot about the character without any words or any explanation behind it. Well, that's all. Yun lang naman. Pwede mo silang i-invite na kung ano yung passion nila or something. For me, kung as what I have said earlier, kung doon ka naman masaya, why not? Choose your own path because you have your own dreams, your own decision. Syempre, it's your own path na patutunguhan mo. And for me, yes, I can encourage everyone to try. And why not to try? Kasi YOLO, you only live once, syempre. You never know what's gonna happen tomorrow, later, syempre. Just try something new things and maybe you can see the ano yung para sa'yo. Yun lang naman. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you.
I'm Mark Joel Arias po, graphic designer, photographer po. So, one of my proudest gawa is ito pong jokes exhibit kasi dito ko po mas nagamit, alam niyo na, yung parang mas na-expand yung skills in regarding po sa photography, especially dito sa double exposure. Siguro ito po yung pinakamaganda at nagustuhan ko po sa lahat kasi alam niyo yung parang naka-ponytail sa kanya yung bulaklak. And then, yun po yung kagandahan po ng double exposure. Yan po. Sino siya? Churchmate ko po siya churchmate ko po. Yan. Okay, and then dito tayo sa video editing. Yan. Edit mo siya. Yan. Ang i-scan, yun po yung QR code. So, nandito po yung mga video edit ko po, event highlights po ng church namin. Tapos ito po, sir, promotional materials po. Ako din po kasi yung graphic designer po sa church namin. So, yan po yung mga graphic, yan po yung mga promotional materials, mga posters po ng church namin. So, may camp po kami, may conference, so yan po yung mga layout. And ito po, hindi ko to kine-credit sa akin. Ito po tinuturing ko na ito po gawa ni Lord. Gawa po ito ni Lord kasi yung lahat ng ideas, lahat ng nakikita nyong elements, yan po ay leading ng Holy Spirit. Yun po yung interpretation ko po dyan. Tapos yun, nagpa-photo din tayo. Last April, nagkaroon po ng blows and vows yung about sa mga wedding, sa mga suppliers. So, nagkaroon po tayo ng opportunity na makapag-picture po sa kanila. So, kung gusto niyo pong mag-book for photography, yan po yung QR code ng Marky. Graduating ka na rin, no? Yes po. Bakit mo ginawa ang multimedia arts? Sir, siguro dahil marami pong nagsasabi na na alam niyo yung parang ayokong i-brag. Ayoko naman pong i-brag, pero lagi ko pong sinasabi to God be the glory po sa lahat. Marami pong nagsasabi na jack of all trades. Kasi hindi lang po sa graphic design, nagpo-photography, and then bukod pa po yung marunong sa instruments. So, napili ko po ito yung multimedia arts kasi parang dito ko po mas na-express yung kaya ko pang gawin and mas napapagbuti yung talent na binigay po ng Panginoon po sa akin. Okay, and then pagkatapos nito, anong career ang gusto mong pasukin? Magpahinga. Matulog. Hindi. Nakapagod naman talaga pag malapit ka ng iwan. Opo. Kasi hindi na talaga parang pinaka-climax na lahat ng mga ilalabas mo lahat ng mga Opo. Pero sa lahat ng yan, kasi multimedia arts, marami yun eh. Marami ka pwedeng puntahan maging trabaho. Ano yung mas feel mo sa lahat? Photography, graphics, video? Dahil nga po medyo tayo sa mga pwede po nating gawin, medyo marami tayong pwedeng gawin. Siguro po i-maximize ko po muna kung ano yung meron ako. So meron po akong camera. So siguro magpo-focus po muna tayo sa photography po. This is Jukesta, the state of being noticed. Thank you and good afternoon. Ay, nasaan? Graduate of Fine Arts, major in advertising, and has built a successful career as a professional events photographer. You may also recognize him as a vibrant voice in the digital space through his work as a vlogger. Please give a warm welcome to Sir Mac Errol Ceniza. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. And sa mga hindi nakakilala, my name is Mac Errol Ceniza. Also known as Mac Ceniza sa YouTube. Ako po ay isang fine art student before. Kaklase ko si Carl Villamor. Ayan, batch ko po yan. And
natutuwa ako, masaya ako dito sa nakikita ko ngayon kasi bumabalik lahat yung alaala nun. Mayroon din kami mga exhibit na ganito and being a student that back then, talagang isa itong malaking opportunity para maipakita natin yung art natin. And in-invite ko rin kayo na para sa mga gustong maging photographer or videographer, meron akong YouTube channel na Max Sinisa kung saan tinuturo ko po yung mga basics at saka yung mga experience kung paano ang magiging experience nyo sa pagsushoot ng mga events. Especially for the weddings. Hindi ko lang alam kung may nanonood ba nun or kahit konti man lang nanonood. Pero being artist sa atin lahat, hindi naman natin goal yung maraming tumitingin or maraming nanonood or marami ang pumapansin. Basta make sure lang na masaya kayo sa ginagawa nyo kahit walang pumapalakpak, walang tumitingin, basta masaya kayo, pagpatuloy nyo lang. So yun lang ang message ko para sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko alam sasabihin ko, napadaan lang ako. Ano ba itong pinasukan ko? Ayun lang. Sige, bye-bye na. Before we proceed, Walang yaka, naka-record an ba event yun? of this Naka-record magnitude ba yun? would not be So ito nga pala yung possible kaklase ko. without the generous Si support Carl. of our partners. Thank We you, would like to has helped Yan, provided mortal this mong professional kalaban, platform kaaway for nung our Fine Arts student Days. artists. Pinatitigil ko siya dati. Trap ka na. Cougar Yan, yun yung linyahan nyo dati. Alta Verano Recovery. Hindi, pero naging close friends ko talaga to sa best man ko nung kasal ko. American Ribs and Talagang Wings. mahal na mahal ko at ng kaibigan ko. Photography, Yeah. Hana Coffee. Yun.